Kuya! Kuya Red! Nandito na ako! Nasaan ka? Dito sa likod! Nakabili ka ba ng mga inutos ko sa'yo? Oo, nandito na. Pero kuya, alam mo kung sino yung nakita ko kanina? Oh, Yung crush mo. Yung babaeng taga ron sa kabilang bayan. hindi ko crush yun, no? Hindi raw. Pero kahapon nahuli kita nung makita natin siya sa bayan. Sinusundan mo siya ng tingin. Nangingiti ka pa ka habang nakatitig lang sa kanya eh. Aminin mo na kasi kaya ka madalas nagpupunta sa bayan kasi inaabangan mo siya. Tumigil ka na. Tulungan mo na nga lang ako dito dahil bukas na ito kukunin ng mga customer. Tapos bago magdilim, sindihan mo na yung mga insinso sa paligid. Kabilugan ng buwan ngayon, tsak na babangon na naman mula sa impyerno ang mga demonyong anak ni Satanas. Nasubukan niyo na bang magmahal ng isang kaaway? Paano kung dumating ang araw na makaharap mo ang taong naging dahilan kaya iniwang ka ng nanay mo? Magpapakatao ka ba o iiral ang pride mo? Halika at pag-usapan natin sa comment section. Dear Aswang Diaries and Madam Venus, 9:09 ng umaga ng linggo. Habang nagpapahinga ako sa gawain sa bahay at nakikinig sa mga kwento nyo, naengganyo akong sumulat din at ibahagi sa inyo ang sarili kong kwento ng aswang at pag-ibig. Ako po si Red. Ngayon ay 31 years old. Ang trabaho ko ay gumagawa ng mga patalim gaya ng kitchen knives, gunting o balisong at kung ano-ano pang matatalim na bagay. Sa madaling salita, panday. Isang trabahong minana ko pa sa pumanaw kong ama. Ngunit hindi lang puro mga gamit sa pang-araw-araw ang mga ginagawa ko. Gumagawa rin ako ng mga armas na panlaban sa mga aswang. Dati kaming nakatira sa labas ng isang baryo na itago na lang natin sa pangalang Baryo Gapas. Isang baryo kung saan maraming naninirahan na aswang. Ate Paula, anong okasyon? Ngayon ang ika-100 anibersaryo ng ating angkan. Nakalimutan mo na. Sa bagay, ano bang aasahan ko sa'yo? Wala ka namang pakialam sa paligid mo. Pwede ba? Wag kang gumawa na naman ng gulo dahil malilintikan ka sa akin. Ah, baka ibig mong sabihin anniversary nyo. Baka nakakalimutan ninyo. Kayo lang ang demonyo dito, hindi ako. Liv, Paula, tama na yan. At baka mag-away na naman kayo. Anak, halika na dito sa kwarto mo at hinanda ko na yung hapunan mo. Tama, kumain ka na hanggang gusto mo. Magpakabusog ka. Pagkatapos ng mangyayari mamaya, tingnan ko lang kung makakain ka pa. Tingnan ko lang kung makapagyabang ka pa. Aminin mo na kasi ate, naiinggit ka. Naiinggit ka sa akin dahil ako, normal na tao. Sige, tumawa ka hanggat gusto mo. Mamaya, iiyak ka ng dugo. Takot ako. Hoy, Liv! Bilisan mo at malapit na magsimula ang piging. Eto na nga eh. Ayon sa napag-alaman ko, pagpasok nila sa kwarto ay mabilis na nilak ni Nanay Emma ang pinto. Nagmamadali niyang hinila si Liv sa sulok, saka may kinuhang bag sa ilalim ng mesa. Nagtaka pa daw siya dahil parang kabadong-kabado ito. Pagkatapos ay sumenyas na huwag maingay. Doon na raw niya nahulaan kung bakit ito nagkakaganon. Ngayong gabi na natin gagawin ang matagal na nating plano. Kailangan mong tumakas dito dahil mamaya magaganap ng pagsasalin sa iyo ng pamumuno ng angkan nyo. Malalaman nila na hindi ikaw ang totoong anak ni Gloria. Kapag nangyari yon, tsak na magkakagulo. Nakahanda po ako. Hintayin mong hudyat ko. Basta't habang wala kang naririnig sa akin, sumunod ka lang sa sasabihin nila. Opo, Nay. Yung mga gamit mo handa na. Mauna kang umalis at susunod ako sa iyo. Kailangan may pumigil sa kanila para hindi ka nila mahabol. Nay, baka kung anong gawin nila sa'yo. Hindi. Kaya ko ang sarili ko. Saan po ako pupunta? Sa mga anak ko, yung madalas kong kinikwento sa iyo, sina Bunso at Potpot, humingi ka sa kanila ng tulong, lalo na sa panganay ko,
Tinuro ko na sa'yo kung saan kami nakatira, hindi ba? Opo. Anak, sakaling hindi ako makasunod, dito sa bag na ito, may mga nilagay ako dyan na inipon kong laruan at sulat. Ibigay mo sa kanila ha. Huwag mong kalimutan na sabihin na mahal ko sila. At kahit kailan, hindi ko sila nakalimutan. Ihingi mo rin ako ng tawad sa kanila. Nay naman eh. Bakit parang nagpapaalam ka na? Sabi mo susunod ka. Susunod nga ako. Yung sinabi ko naman na iba ka sakali lang. Basta yung mga bilin ko ha. Huwag mong kalilimutan. Opo. O siya, sige na. Kumain ka na. Kakailanganin mo ng lakas para mamaya. Nakapagbihis na si Liv at nakapag-ayos na rin. Naroon pa rin sila sa kwarto at naghihintay na lang ng oras. Ilang sandali pa ang lumipas, narinig na nila ang malakas na katok sa pinto ng kwarto niya. Nagmamadaling binuksan ni Nanay Emma ang pinto at pumasok doon si Tomas. Bukod sa pantalon ay wala itong suot na pang-itaas, pero nababalot ng langis na may masangsang na amoy ang katawan nito. Lumabas ka na. Nakahanda ng lahat. Nasa labas na si Daddy. Sige, susunod na ako. Kapag nakababa ka na, yung bag na ipinakita ko sa'yo ay naroon sa likod ng puno. Yung madalas mong puntahan. Kunin mo. Huwag mong kakalimutan. Sige po. Huwag kang matakot, anak. Kasama mo ang Diyos. Opo. Olivia, lumabas ka na dito. Nandiyan na po. Paglabas ni Liv sa sala, nakita niyang nakaabang na ang kanyang pamilya. Lahat sila ay nakatingin sa kanya at nakangiti. Makikita ang tuwa at pag-asa sa kanilang mukha. Lahat sila ay nakasuot ng itim, maliban kay Liv na ang suot ay kulay puting kamison. Mula sa ikalawang palapag ng kanilang bahay ay bumaba sila at lumabas. Sa pangunguna ng dalaga ay pumunta sila sa likod ng mansyon. Doon nadatnan nila ang malaking bonfire. Lumuhod ka sa harap ni Ama. Ngayong gabi, ipinagdiriwang natin ang ika-100 taong anibersaryo mula nang maging aswaang ang ating angkat. Sa pagsasali ng aking pamumuno kay Olivia, mas lalong lalakas at mamamayagpag ang ating kapangyarihan. Lalawak ang ating impluensya at lahat ng tao ay matatakot at sasamba sa atin. Tomas, ihanda ang ritual. Opo, Ama. Paula, ihanda ang mga alay. Opo, Ama. Umpisa na! Sinimula ni Tomas ang ritual. Ibinuhos nila ang isang baso ng dugo ng tao kay Liv at nagdasal. Nang mahawi ang mga ulap at lumabas ang bilog na buwan, nagbago ang anyo ng mga tao sa paligid ni Liv at naging aswang. Niyakap niya ang sarili. Pagkatapos ay mariing tinakpan ang mga tenga matapos ang sabay-sabay na pag-alulong ng mga aswang. Lumaki siyang napapaligiran ng mga aswang, pero ni minsan, walang gabi siyang hindi natakot sa tunog at itsura ng mga ito. Pakiramdam daw ni Liv ay lumaki siya sa impyerno dahil napapaligiran siya ng mga demonyo. Ang pagbuho sa kanya ng dugo ng tao ang magiging hudyat para magsimula ang pagbabago niya. Mula tao hanggang sa maging aswang siya. Ngunit makalipas ang ilang sandali, walang nagbago. Anong nangyayari? Bakit walang nagbago? Bakit hindi naging aswang si Olivia, Tomas? Hindi ko po alam, Ama. Tama naman ang ritual ko. Ulitin mo. Huwag na kayong magpagod. Kahit anong gawin nyo, hindi natatalab sa kanyang ritual. Anong ibig mong sabihin? Dahil peking babae niyan, hindi siya aswang. Anong pinagsasabi mo dyan? Dahil hindi siya ang anak mo kay Gloria. Isang huwa ng babaeng to. Tingnan mo! Ano ba, ate? Bitawan
Sa pilitang hinila ni Paula si Liv patayo, pagkatapos ay pinihit patalikod at pinunit ang kanyang damit. Tumambad sa harap ni Don Abel ang katotohanan. Walang marka ng kanyang angkan si Liv. Takot na takot niyang tinakpan ang sarili nang halos mahubaran na siya at dahan-dahang umatras. Hinanap ng mata niya si Nanay Emma na hanggang sa mga sandaling yun ay hindi pa rin nagpapakita. Hanggang sa biglang nagliyab at nasunog ang bahay ng mga aswang. Tingnan mong likod niya! Wala siyang balat na tanda na mula sa ating angkan! Paano nangyari yun? Lumaki si Olivia sa atin. Halos hindi natin siya pinalalabas. Imposible ang pinagsasabi mo. Bakit hindi niya tanungin ang matandang tagapag-alaga niya? Emma, bumalito ka. Ama, nasusunog ang bahay. Hindi. Hanggang ang bahay ko. Walang iya ka, matanda ka! Oo, Abel. Tama si Paula. Hindi si Olivia ang totoong anak mo kay Gloria. Dahil ang tunay na anak ninyo ay isinilang nawala ng buhay sa takot ni Gloria sa iyo. Ninakaw niya ang anak ng iba. May maipakita lang na sanggol sa iyo. Magkahayop kayo. Niloko niyo ako. Patayin niyo ang matanda niyan! Lalo ng babae niyan! Hindi ako papayag na saktan niyo si Olivia! Dahil isasama ko kayo sa impyerno! Nay! Takbo, Olivia! Umalis ka na dito! Magpakalayo ka! Yung mga bilin ko sa'yo, huwag mong kalilimutan! Opo! At saan kang pupunta? Hindi ka makalatakas. Bitawan mo ako! Takbo, Olivia! Tumakbo ka na! Nang magtangkang tumakbo si Liv, agad siyang nasunggaban sa paa ni Tomas. Nadapa siya, pero sinipa niya ito ng malakas. Saka dinampot ang isang piraso ng nagbabagang kahoy na nasa di kalayuan. At pinaso niya sa mukha si Tomas. Dahil doon ay mabilis siyang nakatakbo palayo. Dinampot niya ang bag na tinukoy ng yaya niya. Nang lumingon si Liv, ay nakita niyang pinagpepiestahan ng mga aswang si Nanay Emma. Malakas na humagulgol ang dalaga habang tumatakbo. Umiiyak na sinundan niya ng tingin ang matandang nagpalaki sa kanya at nagsilbing ikalawang ina niya. Napahinto ako nang makitang tinaas nito ang dalawang kamay at nakita niya na may hawak itong granada. Takbo, Olivia! Lumayo ka dito! Kailangan mong mabuhay, anak! Takbo! Sabihin mo sa mga anak ko kung gaano ko sila kamahal! Nay! Olivia! Nabulin ang babae yun. Panginoon! Iligtas niyo po ako! Tumakbo ng tumakbo si Liv. Walang eksaktong patutunguhan. Basta ang nasa isip niya sa mga sandaling yun ay ang makalayo at matupad ang mga bilin ni Nanay Emma. Hanggang sa kanyang patuloy na pagtakbo dahil sa dilim ng paligid doon sa gubat, hindi niya nakita na naroon na pala siya sa bangin. Napasigaw si Liv nang mahulog siya sa rumaragasang ilog. Yakap ang bag na bili ni Nanay. Hinayaan niyang tangayin siya ng malakas na agos ng ilog hanggang sa mawalan siya ng malay nang tumama ang ulo niya sa isang bato. Kuya, hindi pa ba tayo babalik? Ang kunti pa rin itong nakukuha natin. Doon, marami pang mga bumagsak na sanga ng kahoy. Nasa loob na tayo ng Barrio Gapas. Baka may aswang dito. Malayo tayo sa mga bahay nila. Huwag kang ang matatakutin. Ayun kuya, dun sa dulo ng ilog. Kuya, tingnan mo. Mga aswang. May babae dun oh. Hoy! Nagulat ako nang ituro ni Jonas ang kabilang parte ng ilog. May dalawang lalaking aswang doon at hawak ang katawan ng babaeng walang malay. Kumuha ako ng isang pana at mabilis na pinana ang isang aswang. Pagkatapos ay mabilis na tumakbo ang isa pang aswang, pero bumagsak din itong patay gaya ng nauna matapos ko rin itong panain at tamaan sa likod.
Nagmadali kaming tumawid sa kabilang side ng ilog. Tama si Jonas, babae nga ito. Basang-basa siya, maging ang bag na hawak niya. Sira ang manipis na kulay puting damit nito, labas ang panloob niyang kasuotan. Kaya nagmamadali akong hinubad ang kamiseta ko at yun ang tinakip sa kanyang katawan. Pagkatapos ay kinapako ang leeg niya. Natuwa ako nang maramdaman ko ang pulso niya. Buhay pa siya. Agad kong hinawi ang buhok niyang nakatabing sa mukha. Doon ako natigilan at nagulat kaming magkapatid at nagkatinginan. Hala kuya, siya yung crush mo, di ba? Tulungan mo ako. Ipasan mo siya sa likod. Tapos ikaw ang magdala nitong mga panggatong. Pagdating natin sa bahay, tawagan mo agad si Tatay Fred. Oo kuya. Mahigit 24 oras na ang lumipas pero wala pa ring malay ang babae. Pumasok ako sa kwarto ko kung saan siya natutulog. Pagkatapos ay binuksan ko ang bintana para pumasok ang sariwang hangin. Hindi ko maiwasang titigan ang maganda niyang mukha. 1 taon na ang nakakalipas mula nang una kong masilayan ang kagandahan niya. Naroon ako sa bayan at bumibili ng mga gulay sa palengke. Habang siya naman ay nasa kabila at bumibili ng isda. Para akong nakakita ng Diyosang bumaba mula sa kabundukan. Maputi at makinis ang kanyang balat. Parang si Birheng Maria ang kanyang kagandahan. Simple at elegante. Matangos ang ilong niya. Ang natural na kulay rosas na labi niya ay bumabalik na rin. Sayang lang at tulog pa siya. Hindi ko makikita ang magandang pares ng mga mata niya. Sa tagal kong may gusto sa kanya, nagkakasya na lang ako sa pagtingin sa kanya sa malayo. Minsan nag-aabang sa bayan, makita lang siya. Pero kahit minsan ay hindi ako nagkaroon ng lakas ng loob na lumapit para magpakilala. Inayos ko lang ang kumot niya. Pagkatapos ay lumabas na rin ako. Wala pa rin siyang malay kuya. Wala pa rin. Pero bumabalik na sa dati ang kulay ng mukha niya. Baka anumang oras ay magkamalay na siya. Ano kaya nangyari sa kanya no? Sa tingin mo, may anak na kaya siya? Bakit mo na itanong? Tiningnan ko kasi yung bag niya eh. May laman na Biblia at notebook na nakaplastik. Buti nga at nakabalot at hindi masyadong nabasa. Tapos may mga kasamang laruan ng pambatang lalaki. Mga maliliit na kotse. Gaya ng mga paborito nating laruan nung bata pa tayo. Baka may asawa na siya. Naku kuya, wala pa man din. Wala ka na kaagad pag-asa. Loko-loko. Maya-maya ay dumating si Tatay Fred, ang kapitbahay namin na albularyo. Kasama nito si Nanay Nelia, ang kanyang asawa. Sila ang tumulong sa amin na gamutin ang babae. Si Nanay naman ang nagpalit ng damit sa kanya. Sila na ang tumayong magulang namin mula nang mamatay si Tatay. 16 pa lang ako nang maulila na kami sa ama. Habang ang nanay namin ay iniwan na kami. Pagdating sa kusina, nilapag nila ang dalang kaldero na may lamang ulam na may sabaw. Pagkatapos ay sinilip ni Tatay si Liv. Kumusta siya, mahal? Mabuti na ang kalagayan niya. Red, may ibabalita ako sa inyo. Ano po yon? Nasunog daw ang bahay ng mga Ilisaga sa kabilang bayan. Po? Paano nagsimula ang sunog? Ang sabi ng mga tao sa bayan, may narinig daw silang 2 malakas na pagsabog. Doon daw nagsimula ang sunog. Pero sabi naman ng iba, nasunog na raw yung bahay bago pa nila narinig yung sumabog. Halos lahat ng namatay ay miyembro ng pamilya at kasambahay. Pero ang balita ko, nakaligtas si Don Abel at sina Paula at Tomas. Tapos, nawawala yung bunso, yung anak na nakakulong lang sa bahay nila. Halos namatay ang lahat, pati si nanay. Hindi pa ako sigurado. Kuya, punta natin si nanay. Kung ano man ang nangyari sa kanya doon, labas na tayo. Mas pinili niya ang pamilya na yon at mas mahal pa niya kaysa sa atin ang alaga niya. Pero kuya, Puntaan mo siya kung gusto mo.
Hindi kita pipigilan. Balak ko rin pumunta doon mamaya para makibalita. Gusto mo bang sumama, Jonas? Opo. Tulong! Tulungan niyo ako! Gising na siya. Nagmamadali kaming tumakbo papasok sa kwarto. Pagdating doon ay naabutan namin ang babae na nakaupo na sa kama. Nagulat ito nang makita kami at biglang sumiksik sa sulok ng kama. Lumuluha at takot na isa-isa kaming tinignan. Nang sinubukan kong maupo sa paanan ng kama ay bigla itong sumigaw, sabay dampot ng baso at inamba na ibabato yun sa akin. Huwag kayong lalapit! Miss, kumalma ka. Hindi kami masamang tao. Huwag niyo ako looin! Mga aswang din kayo! Alam kong gusto niyo rin akong patayin! Iha, huminahon ka. Hindi kami aswang. Etong asawa ko si Fred. Albularyo siya. Sila naman ang magkapatid na sina Red at Jonas. Sila ang nagligtas sa'yo. Nakita kanila na walang malay sa tabing ilog. Kukunin nila ako. Gusto nila akong patayin. Sino ang gustong pumatay sa'yo, Iha? Ang pamilya ko. Hindi sila tao. Mga aswang sila. Hinahabol nila ako. Baka dumating sila. Kailangan ko magtago. Nagulat kami nang biglang hinablot nito ang kamay ko, maging si Nanay Nelia, na parang nagmamakaawa na tulungan namin siya. Nanginginig siya sa takot at mainit ang singaw ng kanyang palad. Iyak ng iyak na parang nawawala sa sarili. Hanggang sa mapansin ko na mapula ang mukha niya. Nakaramdam ako ng awa sa kanya, lalo na nang bigla na lang siyang nagtago sa ilalim ng kama. Miss, lumabas ka dyan. Walang aswang dito. Ligtas ka dito. Talaga? Oo. Halika, nandito ako. Hindi kita pababayaan. Ipagtatanggol kita sa mga aswang. Hindi mo ko ibibigay sa kanila. Hindi, pangako. Halika na. Lumabas ka na dyan. Nang sumilip ako sa ilalim ng papag, inilahad ko ang kamay sa kanyang harapan. Tumalon ang puso ko nang magdaop ang palad namin sa isang pagkakataon. Hindi ko siya binitawan at inalalayan hanggang sa makalabas. Nagmamadali namang kumuha ng tubig si Nanay Nelia at ibinigay yon sa babae. Doon ko naisip na ilapat ang palad ko sa noo at leeg niya. Oh, nilalag na siya. Mahiga ka muna. Paiinumin ka namin ng gamot. Anong pangalan mo, Iha? Olivia po. Pero leave na lang pong itawag niyo sa akin. Pagkatapos mong uminom ng gamot, magpahinga ka na muna. Kapag naimasmasan ka at bumaba ang lagnat mo, saka mo ikwento sa amin ang nangyari. Makalipas ang ilang oras ay tuluyan ng kumalma si Liv at bumaba na rin ang kanyang lagnat. Mula sa kwarto ay lumabas siya sa kusina para kumain. Nagkakatinginan kaming apat nang mapansin namin na parang gutom na gutom siya. Maganda si Liv pero payat ang pangangatawan. Kung kumain siya ay parang sabik ito sa masarap na pagkain. Nang matapos, saka siya nagsimula ng kwento. Iha, pwede mo na bang ikwento sa amin ang nangyari? Paano ka napadpad sa ilog? Galing po ako sa pamilya ng aswang. Kabilugan ng buwan. Kaya huwag kang mag-alala dahil ligtas ka dito. Hindi isipin ng mga humahabol sa iyo na mapupunta ka dito bilang isang lumaking na paligiran ng aswang. Una ka nilang hahanapin sa mga malalayong bayan, doon sa walang aswang, lalo na at 5 bayan ang binabaybay ng ilog kung saan ka nahulog. Pero hindi ko akalain na may mga aswang din pala sa labas ng Baryo Gapas. Kalat sila, Jonas. Hindi lang sa baryo na yan. Kahit saan, maraming kampon ng kadiliman.
Matapos ang pananghalian ay umalis na rin si Tatay Fred. Si Nanay Nelia naman ay nagpasama kay Jonas para ibili si Liv ng damit. Sila na rin daw ang sasaglit doon sa istasyon ng pulis para makibalita sa nangyaring sunog sa mansyon ng mga Elizaka. Sabi pa ni Nanay Nelia ay ibibili niya ng damit si Liv dahil ang pinasuot sa kanya ay ang lumang duster nito. Kinahapunan, habang naroon ako sa kubo at nagtatrabaho, hindi ko na malayan na lumabas pala ng kwarto si Liv. Hinanap daw niya ako hanggang sa makarating sa kubo ko sa likod ng bahay. Nagmamartilyo ako ng bakal na kasalukuyang nagbabaga sa init nang dumating siya. Hi. Oy, Liv. Ano, may kailangan ka? Nagugutom ka ba ulit? Nako, hindi. Wala lang akong magawa sa kwarto kaya lumabas ako. Pasok ka. Huwag ka masyadong lalapit dahil baka mapasok ka. Saka mag-ingat ka sa paligid mo. Puro mga matatalas yan. Baka masugatan ka. Sorry. Hindi ko agad na itanong ang pangalan mo kanina. Red. Reagan? Oo, Red. Ang kapatid ko naman ay si Jonas. Maraming salamat ulit ha. Pasensya ka na sa malaking abala. Wala yun. Ano ka ba? Masaya akong makatulong sa'yo. Kaysa naman kung kani-kanino ka mapunta. Alam mo bang munti ka nang makuha ng mga aswang habang wala kang malay doon sa ilog? Talaga? Maliwanag pa nun ah. May mga aswang na nagagawa nilang magpalit ng anyo kahit umaga. Pero hindi sila ganun kalakas. Nagkataon kasi na yung parte ng ilog kung saan ka namin nakuha. Parte na ng baryo ng mga aswang. Buti na lang dumating kayo. Kundi nakaligtas nga ako sa pamilya kong puro aswang. Pero sa aswang pa rin ako mamamatay. Saka masaya ako dahil sa wakas. Alam ko na rin ang pangalan mo. Ngayon, hindi na lang kita kilala sa mukha. Ha? Kilala mo ako? Kapag nasa bayan ako, may mga pagkakataon na nakakasabay kita sa palengke. O kaya naman kung saan-saan na tindahan doon. Kaya kita kilala. Okay. Nice to meet you, Red. Kinagagalak din kitang makilala. Ang galing mo namang gumawa ng mga ganito. Tinuruan lang ako ni tatay. Sa kanya ito talaga eh. Ako lang nagpatuloy. Para sa pana ba to? Oo, metal yung dulo ng palaso. Tapos may halong lason yan. Kapag bumuo niyan sa aswang, tsak na mamamatay sila. Yung isa namang sibat, ganun din. Gawa sa metal ang dulo at may lason. Binibenta mo to? Hindi, para dito yung mga yan. Alam mo na, para kung ano man ang mangyari, may armas kami bukod sa itak. Nga pala. Mamayang gabi, okay lang ba na ako na magluto? Hindi ako kasing galing ng yaya ko pero feeling ko naman papasa kahit papano. Kung magaling ang yaya mo at siyang nagturo sa'yo, siguradong masarap yon. Naku, sana nga. Oo nga pala, may tatanong pala ako sa'yo. May asawa ka na ba o anak? Ha? Wala pa. Bakit mo na itanong? Kasi, sorry kung nakialam ako. Binuksan ko yung bag na nakuha namin malapit sa'yo doon sa ilog. Baka may makita kaming ID mo. Pero ang nasa loob ay isang Bible at notebook na nakabalot sa plastic. Tapos may mga laro ang pambatang lalaki. Yun ba? Hindi sa akin yun. Mission ko yun. Kailangan kong ibigay sa anak ni Yaya na matagal na niyang hindi nakita. May iba ako. Matagal na ba kayo nakatira rito? Dito na ako pinanganak. Kami ni Jonas. Yung sinasabi niyong baryo ng mga aswang, ganyan na ba sa lugar na yun mula pa noon? Hindi. Siguro mga 7 taon na rin mula ng pamugaran ng aswang ang baryong yan. Ibig kong sabihin, as in, halos lahat na nakatira dyan, na-infect na sila. Pero wala naman talagang aswang dyan dati. Nagpupunta pa kami dyan dahil dyan din nakatira yung karamihan ng mga kaibigan ko. Nag-umpisa yan na may maligaw na isang aswang. Nangagat siya. Tapos yung kinagat niya, naging aswang din. Hanggang sa para silang zombie na dumami. Mula noon ay halos wala nang pumapasok sa baryo na yon. Yung karamihan ng mga residente dyan ay lumikas at iniwan ang mga lupa nila. Huwag lang silang maging aswang o patayin. Pero yung iba hindi nakaligtas. Kinatay ng mga aswang. Kaya nakipagtulungan ang lokal na pamahalaan sa mga albularyo at mga pulis. Tinarangat at sinarado ang lahat ng posibleng entry point. Kaya wala kang dapat alalahanin. Wala na nakakapasok dyan? Meron pa rin. Pero karamihan ay mga dayo na matitigas ang ulo. Hindi marunong makinig eh. Kahit binabawalan, gumagawa pa rin ng paraan para makapasok sila dyan. Ayun, wala nang nakakalabas ng buhay. Ikaw, paano ka nabuhay na napapaligiran ng mga aswang? Nakagisnang ko na. Tapos ang paniniwala ko noon ay aswang din ako. Hanggang sa ipagtapat ni Yaya sa akin ang totoo.
Kaya pala growing up, kahit akala ko aswang ako, pagdating ng gabi, hindi ako masanay sa ingay nila. Paulit-ulit ako natatakot, kinikilabutan. Awang-awa ako sa mga biktima nila. Sinubukan ko silang pigilan pero walang gusto makinig sa akin. Yun daw ang nature namin. Wala silang pagpapahalaga sa buhay ng mga tao. Para sa kanila, ang silbi natin ay maging pagkain nila. Utak demonyo nga. Ano pang aasahan mo? Pero pasalamat tayo sa Panginoon dahil tinulungan kanyang makaalis doon. Isang himala ang nagawa mo para makaalis doon ng buhay. Kaya sobrang pagpapasalamat ko. Kapag pwede na akong lumabas, ang unang gagawin ko ay magsimba. Habang hindi pa ligtas para sa'yo, dumito ka lang muna sa bahay. Kasama mo naman ako palagi kaya hindi ka malulungkot. Salamat ulit, Red. Nang bumalik kanina si Jonas mula sa palengke, ay may dala na itong bagong damit para kay Liv. Binigyan pa rin siya ni Nanay Nelia ng mga damit nitong maayos pa, pero maliit na sa kanya ang sukat. Gaya ng pangako ni Liv, nagluto siya ng menudo. Sadya niyang hindi nilagyan ng atay dahil sa obvious na dahilan. Nandidiri daw siya sa mga laman loob kahit sa hayop dahil na rin sa environment na kinalakihan niya. Ang sarap naman itong minudo mo. Akala ko bang sabi mo hindi ka masyadong marunong magluto. Salamat. Natutuwa ako dahil nagustuhan nyo. Alam mo, mas masarap pa to sa mga binibenta sa karinderya. Kapag nagtayo ka ng kainan, naku, tsak na dadayuin ka ng mga customer, di ba kuya? Oo nga. Masarap ba, Red? Oo. Masarap. As in. Pilit akong ngumiti kay Liv habang pigil ang mga luha ko. Marami akong nakain dahil totoong masarap ang kanyang luto. Pero may isang tao akong naaalala sa lasa ng minudo niya. Ang luto ng at hindi ko mapigilan na maging emosyonal. Ang sama ng loob na matagal ko nang kinikimkim ay lumabas sa sandaling yon. Naupo si Liv sa tabi ko. Hindi alam kung hahawakan niya ako o lalayo siya. Hanggang sa marinig ko na lang na huminga siya ng malalim. Pagkatapos ay tumayo siya at pumasok sa kwarto. Maya-maya ay bumalik siya. Dala ang mga laruang pambata at isang notebook. Nagtaka pa ako nang nilapag niya ang mga laruan ng isa-isa sa harap ko. Sorry, Red. Hindi ko alam na ganito ang naging tingin niyo sa nangyari. Wala akong alam sa lahat. Alam mo bang, palagi kong tinatanong sa sarili ko kung bakit mas pinili ni nanay na alagaan ka? Kung bakit mas mahal ka niya kaysa sa amin na tunay niyang mga anak? Pinabayaan niya kami, kinalimutan. Nung namatay si tatay, hindi man lang siya dumalaw kahit sandali. Dahil bihag si Yaya ng pamilya ko. Kapag lumabas siya, tiyak na kayong mapapahamak. Kapag nagtangka siyang tumakas, kayong papatayin nila. Nagtiis siya na malayo sa inyo para mailigtas ang buhay niyo. Kahit parang pinapatay siya araw-araw sa sobrang pangungulila sa inyo. Maling-mali ang pagkakakilala niyo sa kanya. Mabuting tao si Yaya. Hindi totoong hindi kayo mahal ni Yaya. Mahal na mahal niya kayo, Red. Sorry kung hindi ko kayo nakilala agad. Dahil ang palaging pangalan niyo na binabanggit niya ay Bunso at Potpot. Pero palagi niya kayong bukang bibig. Palagi niya kayong kinikwento sa akin. Sa tuwing nagluluto siya ng minudo para sa akin, paulit-ulit niyang sinasabi sa akin na paborito mo yun. Kapag naman sinigang, si Jonas, lahat ng tungkol sa inyo kinikwento niya sa akin. Walang araw na hindi kayo naalala ni Yaya. Walang araw na hindi siya nangulila sa inyo. Walang araw na hindi siya nagdasal na sana makita at makasama niya kayo. Pero bakit hindi siya gumawa ng paraan para makalabas? O sabihin sa amin ang kalagayan niya. Hindi mo pa rin ba naiintindihan? Ayan ang baryo ng mga aswang. Ganyan ang sitwasyon namin sa bahay. Mula sa mga kasambahay, sa pamilya at kamag-anak ko. Lahat sila dun aswang. Lahat sila ay halos sambahin si Dad. Wala kang pagkakatiwalaan kahit sino. Wala kaming kakampi maliban sa isa't isa. Kung ganon, bakit ka nakakalabas ng bahay niyo? Dahil anak ako. May pagkakataon na pinapayagan ako lumabas.
Pero pinagbawalan ni Mami si Yaya na sumama sa akin. Natatakot siya na baka magsumbong si Yaya at makarating kay Dad. Bago mamatay si Mami last year, ipinagtapat niya kay Ate Paula ang totoo. Kaya siya naman ang pumalit kay Mami na nagbabantay sa nanay mo. Minsan, sinubuko niyang ipadaan sa akin ang liham para sa inyo nang minsan akong pumunta sa bayan. Pero biglang sumunod sa akin si Ate Paula. Nagulat ako na alam niyang balak namin. Binugbog niya si Yaya noon at muntik pang mamatay kung hindi ako umawat at nakiusap. Red, ang bahay na yon ay mas masaol pa sa preso. Impyerno yun! Nay, patawarin niyo ako. Hindi ko alam ang eksaktong nangyari noon dahil ayaw niyang ikwento sa akin. Bastang alam ko, nang manganak si Mami, nalaman nilang patay ang sanggol. Kinuha ako ni Yaya mula sa totoong magulang ko at ako yung ipinakita kay Daddy. Nagbanta si Mami na kapag nagsalita siya ipapatayin kayo. Dahil alam niyang totoo, sa pilitan daw siyang ginawang yaya ko para masiguro na hindi siya magsasalita. Pero ang alam ko, noong mga panahon na yon, hindi pa alam ni Yaya na aswang sila Mami. Ang akala lang niya, banta na babarilin. Noong una'y pinapayagan pa siyang umuwi dito sa inyo. Oo, naalala ko yun. Nagtataka pa nga si tatay kung bakit daw palagi may nakasunod sa kanya. Sadya daw siyang pinapasundan ni Mami. Pero nang malaman na ni Yaya na aswang sila, sinubukan daw niyang itakas ako para ibalik sa totoong magulang ko. Pero nahuli siya ni Mami. Mula noon ay hindi na siya pinayagang bumalik dito. Itong mga laruan na to, iniipon niya yan para sa inyong dalawa. Para sa inyong magkapatid. Dito sa notebook na to, diyan nakasulat yung mga gusto niyang sabihin sa iyo. Bago niya ako pinatakas, mahigpit na binilin sa akin ni Yaya na ibigay ito sa iyo. Sabihin ko raw sa inyo na mahal niya kayo. At walang araw na hindi niya kayo inisip ni Jonas. Nay, sorry po. Sorry po. Hindi siya masamang tao, Ray. Dahil kahit hindi niya ako totoong anak, ibinigay niya ang buhay niya para sa akin. Masiguro lang na makaalis ako sa impyernong bahay na yon. Matapos mabasa ang mga nakasulat sa diary ni Nanay, ay mas lalo akong naging emosyonal. Dahil doon, ay naging mas porsigido akong makuha ang mga labi niya. Kaya naman noong araw na yon ay pumunta ako agad sa bayan at humingi ng update sa mga pulis. Umalis ako sa bahay na wala pa si Jonas at hindi pa kami nakakapag-usap. Wala akong kaalam-alam na umuwi na pala siya at niyayang lumabas si Liv kahit malapit nang kumagat ang dilim. Saan tayo pupunta, Jonas? Dito lang, may ipapakita ako sa'yo. Maganda kasi dito kapag medyo madilim na. Wala bang pumupuntang aswang dito? Wala. Baka hanapin tayo ng kuya mo. Nagkita kami kanina sa bayan, nagpaalam ako. Hindi ka na ba galit sa akin? Pasensya ka na ha. Sana huwag kang magselo sa akin. Mahal na mahal kayo ng... Hindi natin pag-usapan yon. Halika, dito tayo. Ilang sandali pa ay huminto sila sa isang malaking puno. Nakakaramdam na ng takot si Liv na mga sandaling yon at humihigpit na ang kapit niya sa flashlight. Nang lumingon siya kay Jonas ay nakangisi ito. Kinabahan na raw si Liv pero hindi pinansin yon at hindi nag-isip ng masama dahil sa tiwalang ibinigay niya sa kapatid ko. Ano ba talagang gagawin natin dito? Nakakita ka na ba ng alitaptap? Hindi pa. Meron dito? Oo, hintay lang tayo. Mamaya lang ay magsisilabasan na sila. Sandali lang kukuha lang ako ng panggatong para makagawa ng apoy. Sige, bumalik ka kaagad ha. Oo, sandali lang to. Naglakad si Jonas palayo habang si Liv ay naghintay lang doon. Nang mapagod ay naupo siya sa malaking ugat ng puno. Lumipas ang ilang segundo hanggang sa naging ilang minuto pero walang Jonas na bumalik.
Nang mainip at nakaramdam ng kaba, tumayo si Liv at naglakad-lakad. Tinutukan niya ng flashlight ang direksyon na pinuntahan ng kapatid ko. Pero kahit ang anino niya ay wala roon. Jonas! Jonas, nasan ka na? Jonas! Jonas! Nasan ka na ba? Pagdating ko sa bahay, agad na kumunot ang noo ko nang makitang wala doon si Liv. Si Jonas ay nasa kusina at naghahanda ng hapunan. Pinuksan ko ang pinto ng kwarto ko pero kahit doon ay wala siya. Pumunta ako sa likod pero wala rin doon si Liv kahit sa kubo. Hanggang sa mapansin ko, nabalisa si Jonas. Nasaan si Liv? Ewan ko. Pagbalik ko dito kanina, wala na siya eh. Baka lumayas na. Imposible. Maayos kami nag-usap kanina pag alis mo. Lalo na't alam niyang pwede siyang makita ng mga humabol sa kanya. Nasaan ba talaga siya? Ewan, hindi ko nga alam eh. Oh, Jonas, mabuti at narito ka na. Nasaan si Liv? May ibibigay ako sa kanya. Umalis daw po eh. Hindi ba nagpaalam sa inyo? Abay, hindi. Paano magpapaalam sa akin sila ni Jonas ang nakita kong magkasamang lumabas. Jonas, nakita ko kayong papasok sa gubat. Tinatawag ko pa kayo para sana pigilan ko kayo dahil pakagat na ang dilim. Di ba lumingon ka pa nga sa akin? Pero hindi mo ako pinansin. Sa gubat? Gabi na! Anong ginawa mo sa kanya? Nasaan si Liv? Bakit mo pa ba siya hinahanap ha? Siya ang dahilan kaya tayo iniwan ni nanay. Wala kang alam! Saan mo dinala si Liv? Magsalita ka! Iniwan ko sa gubat! Liv! Mabilis kong dinampot ang bolo, maging ang pana at palaso ko. Kinuha naman ni Nanay Nelia ang sulo at mabilis na sinindihan yon. Pagkatapos ay mabilis na tumakbo papasok sa gubat. Bawat hakbang ko ay ang panalangin na sana'y walang masamang nangyari kay Liv. Sana'y hindi pa huli ang lahat. Habang tumatakbo, sinisigaw ko ang kanyang pangalan para sundan niya ang pinanggagalingan ng boses ko. Nakaramdam ako ng takot at pag-aalala nang marinig ko ang malakas na angil ng aswang sa di kalayuan. Kasunod ng malakas na sigaw at iyak ni Liv. Hanggang sa wakas ay natagpuan ko siya. Gamit ang liwanag mula sa hawak kong sulo, nakita ko siyang nakahandusay sa lupa habang nakikipambuno sa aswang. Liv! Olivia! Nasaan ka? Wala nang yaya mo, kaya wala nang tutulong at magtatanggol sa'yo dito! Ano wala? Hoy aswang! Bitawan mo siya! Ikaw, kilala kita! Ikaw ang anak ng traidor na alipin namin! Paano mo nalaman? Isa ka ba sa mga anak ni Don Abel? Siya si Paula Red. Siya nagpahirit sa nanay mo. Ang pangalawang anak ni Don Abel. Hindi ako natatakot sa'yo! Kung ganon, halika dito nang makita mo ang hinahanap mo. Magbabayad ka sa ginawa niyo sa nanay ko! Ah! Sa halip na panain ko ito, tumakbo ako sa kanya palapit at sinalubong ko ang aswang. Pinaikot ko ang bolo sa kamay ko, saka ko yun ibinato sa kanya. Biglang napaatras ito nang mahagip siya sa braso ng talim nito. Patusok na bumagsak ang bolo sa lupa. Doon ako kumuha ng isang palaso at inasinta ang mga aswang. Mabilis siyang tumakbo palapit sa akin. Nang pakawalan ko ito ay muli na naman siyang nakaiwas. Bago pa ako makabunot ng isa pang palaso, ay natalunan niya na ako. Bumagsak kami sa lupa at sinakyan niya ako. Sinusubukan niyang kagatin ako, pero sinanggalang ko ang pana sa leeg niya sa katinulak palayo habang hawak niya ako sa damit ng mahigpit. Nakakakilabot ang itsura nito sa malapitan. Kulubot ang balat at humpak ang pisngi. Nakaumbok ang buto sa cheekbones nito. Malaki ang bibig at mahaba ang mga pangil. Gayun din ang dila nito. Ang mga mata niya ay puro puti at manipis ang kanyang buhok. Mahaba ang mga kuko nito sa kamay. At alam kong isang tusok lang nito sa lalamunan ko ay tiyak na mamamatay ako.
Demonyo ka! 10 ng pamilya mo! Papatayin kita! Bago mo magawa yon, isusundan kita sa nanay mo! Huwag mong binabanggit ang nanay ko dito! Bitiwan mo siya! Walang iyang babae ka! Nang lumingon ako ay nakita kong sinaksak ni Liv ang aswang sa likod saka siya umatras. Nabaling sa kanya ang atensyon ng aswang at umalis sa ibabaw ko. Pasuray-suray itong naglakad palapit kay Liv. Hanggang ako naman ay nagmadaling tumayo at pumwesto sa likod ng aswang at inasinta ang palaso sa ulo. Simula nang malaman ko na hindi kita totoong kapatid at sampit ka lang sa pamilya namin. Palagi ko nang iniintay ang araw na mapatay kita sa mga kamay ko. Matagal na ako nagtitiis sa kamanditahan mo. Kaya palang bata pa lang ay mabigat ng dugo ko sa'yo. Isa ka palang impostor! At nagpapasalamat ako dahil hindi akong tunay na kapatid mo. Dahil isinusumpa ko at isinusuka ko ang pamilya niyo. At walang kahit sino na nasa matinong pag-iisip ang gugustoy na maging parte ng pamilya niyong demonyo. Magpaalam ka na sa tagapagtanggol mo dahil magkikita na kayo ng traitor mong alila! Kahit kailan, hindi alilang naging turing sa kanya. Kung hindi ikalawang nanay ko. Eh kayo, mula kay dad hanggang kay mom at hanggang sa inyo ni Kuya Tomas. Kahit kailan, hindi ko naramdaman na minahan niyo ako. Si Yaya lang ang nagmahal sa akin ng totoo. Huwag kang mag-alala, malapit na kayong magsama! Huwag mong sasalingin kahit dulo ng daliri niya! Nang marinig ako ng aswang, ay bigla itong humarap sa akin. Kasabay nito ay bigla ko na ring pinakawalan ang palaso at mabilis na lumipad yun. Bago pa siya makaiwas, ay agad tumama sa noo nito ang dulo. Sa isang iglap, ay bumagsak ito ng dilat ang mata at wala ng buhay. Umiiyak na tumakbo si Liv papalapit sa akin, kaya agad ko siyang sinalubong sa kaniyakap ko ng mahigpit. Si Jonas, baka kung ano nangyari sa kanya. Sabi niya kukuha siya ng panggatong. Baka pinatay na siya ng aswang. Huwag mo nang isipin si Jonas. Halika na, umuwi na tayo. Mamaya magsisilabasan ang mga aswang mula doon sa baryo. Paano ang kapatid mo? Nasa bahay na siya. Hindi siya umalis para kumuha ng panggatong. Sadya ka na yung iniwan dito para ipahin sa aswang. Ano? Nang mapagtanto ko ang balak ng kapatid ko ay galit na galit ako. Pag-uwi namin sa bahay ay naabutan ko na naroon na sina Nanay Nelia at Tatay Fred. Bumakas ang takot sa mukha ni Jonas nang makita niya ang galit sa mukha ko. Alam kong alam niya na mali ang ginawa niya. Bilang panganay at tumatayong ama ng kapatid ko, alam niya na kahit kailan ay hindi ko kinukonsinti ang mga mali niya. Binagsak ko sa sahig ang armas ko. Pagkatapos ay sinugod ko si Jonas at sinuntok ko siya ng malakas sa mukha. Hindi pa ako nakontento doon at nasundan pa yon ng mga suntok na tumama sa ibang parte ng katawan nito. Kaya mabilis nila akong inawat at nilayo. Kuya! Tama na, kuya! Tama na! Red, huminahon ka. Anong pumasok dyan sa utak mo? At naisipan mong ipahabag si Leva? Bakit ba siyang kinakampihan mo, ha? Dahil sa kanya, kaya tayo iniwan ni nanay! Hindi ka muna nagtanong! Ni hindi mo hinayaan kanina na magpaliwanag yung tao. Gusto mo ng totoo? Oh, eto! Diary ni nanay. Basahin mo. Walang kasalanan si Liv. Naiintindihan ko ang galit mo. Pero yung ipahamak mong buhay ng ibang tao, yun ang hindi tama. Kailanman hindi ka namin tinuruan ni tatay na maging ganyan. Kung may nangyaring masama kay Liv at namatay siya, kaya ng konsensya mo? Binuwis ni nanay ang buhay niya. Mailigtas lang si Liv sa mga aswang na yon. Tapos ikaw lang papatay sa kanya? Anong mukha ang maiharap mo kay nanay, ha? Tama na. Alam mo ang tingin ko sa'yo? Mas masahol ka pa sa mga aswang. Ang mga yon, wala silang matinong pag-iisip. Mga demonyo yon. Pero ikaw na tao at mas matino. Ikaw pang nakaisip na ipahin sa aswang si Liv. Anong klaseng utak meron ka? Patawad, kuya. Huwag ka sa akin mag-sorry. Kay Liv,
Buhay niya ang inilagay niya sa peligro para makaligtas lang sa mga aswang at maibigay sa atin ang mga regalo ni nanay na inipot niya. Alam mo nang mapatay ko ang aswang, ikaw agad ang inisip ni Olivia. Ang kapakanan mo at ang kaligtasan mo. Tapos ikaw, gusto mo siyang patayin. Nakakaya ka. Hindi ganyan ang pagpapalaki sa atin ni tatay. Red, tama na yan. Huminahon ka. Ang mabuti pa, maghiwalay na muna kayo, Jonas. Doon ka na muna matulog sa bahay. Mas mabuti pa nga. Umalis ka sa harapan ko. Kuya, sorry. Liv, patawarin mo ko. Nay, pakiusap po. Ilabas niyo yan dito. Baka kung ano pang magawa ko dyan eh. Eto, dalhin mo yan. Basahin mo na magliwanag ang isip mo. Halika na, Jonas. Palipasin mo muna ang galit ng kuya mo. Liv, ikaw nang bahala kay Red. Opo. Kinabukasan ng umaga, dahil galit pa rin ako kay Jonas, nang umuwi ito sa bahay at sinubukan akong kausapin, ay hindi ko pa rin siya pinansin. Hindi ako nagmamataas ng pride ng mga panahon na yon, Madam Venus. Pero gusto ko lang maintindihan ng husto ng kapatid ko kung gaano kaseryoso ang ginawa niyang mali. Buhay ng ibang tao ang nilagay niya sa peligro. Para sa akin, ay hindi yon simpleng pagkakamali na madadaan sa isang sorry lang. Gusto kong magsilbi itong malaking aral sa kanya para hindi na siya umulit. Gusto kong maintindihan niya ng kusa kung saan siya nagkamali. Nang umagang yon, habang abala ako sa kubo at nagtatrabaho, ang kwento ni Liv ay dumating daw si Jonas. Sa halip na magalit, ay bukal sa loob na sinalubong niya ito ng ngiti. Magluluto ako ng pakbet. Kumakain ka ba ng gulay? Oo, Huwag ka nang umalis. Sandali na lang itong maluto. Nakapagprito na rin ako ng... Ate Liv. Hmm? Sorry. Patawarin mo ako sa ginawa ko. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isipan ko. At nagawa ko yun. Basta ang alam ko lang, galit na galit ako sa'yo kahapon. Patatawarin kita. Pero sa isang kondisyon. Sige, kahit anong gagawin ko. Kailangan dalhin mo talaga ako dun sa totoong lugar na may alitap-tap. Oo, pangako. Hahanap ako kung saan may alitap-tap. Dun sa walang aswang. Sorry talaga, ate. Halika nga dito. Pinapatawad na kita. Basta huwag mo na ulit gagawin yun ha. Huwag kang gumawa ng bagay habang galit ka. Ang importante, walang nangyaring masama sa akin at sa'yo. Sorry po talaga. Nang umiti si Liv at binuksan ang kanyang mga braso, agad daw lumapit ang kapatid ko. Sa kanya niyakap ito. Nakangiting tinapik ni Liv ang likod ni Jonas habang parang bata na patuloy siya sa pag-iyak. Maya-maya, nang lumayo ito, ginulo niya ang buhok ng kapatid ko. Nag-shake hands pa nga daw sila pagkatapos. Tanda na nagkakasundo na sila at nagkapatawaran na. Ngayon, doon ka naman sa kuya mo mag-sorry. Saka na ho, ate. Kilala ko yan si kuya. Hanggat mainit ang ulo niyan sa akin, hindi niya ako kakausapin. Kahit maghapon ako magsalita sa harap niya. Pero subukan mo pa rin. Ipakita mo sa kanya na nagsisisi ka sa ginawa mo. At sana may natutunan ka rin sa mga nangyari. I'm sorry din kung sa tingin mo, inagaw ko si Yaya sa inyo. Nabasa ko na lahat ng sinulat ni nanay. Ang buong akala ko, pinabayaan niya kami. Hindi pala. Mahal na mahal niya kayo, Jonas. Ang totoo, ako ang naiingit sa inyo ng kuya mo eh. Dahil may nanay kayo na sobrang magmahal gaya niya. Kung sana ay iniwan man lang ni Yaya sa akin yung pangalan ng mga magulang ko. Mahanap mo rin sila. Mula doon sa labas ng kubo, kung saan ako naghahasa ng mga bolo na inorder sa akin ng mga customer. Natigilan ako nang makitang abala si Liv sa pagsasampay ng mga damit namin na nilabhan niya sa washing machine. Kilala dito sa buong bayan namin si Don Abel na bilyonaryong pilantropo. Marami siyang mga naglalakihang negosyo mula Maynila hanggang doon sa bayan namin. Minsan ko na ring nakita ang bahay nila sa malayo noong bata pa ako. Halos kasing laki ng palasyo.
Baka nga ang laki ng bahay namin ay banyo lang nila. Kaya tiyak ako, bukod kay nanay, ay marami silang kasambahay doon. Kaya isang malaking sorpresa sa akin na makitang marunong sa mga gawaing bahay ang isang tulad ni Liv na lumaki sa mayamang pamilya. Wala sa loob na napangiti ako habang pinapanood siya. Hindi kasi nawawala ang ngiti sa labi nito. Parang ang saya-saya niya kahit nagsasampay lang siya ng mga damit namin. Dahil doon ay lalo tuloy siyang gumaganda. Ngayon magkasama na kami sa iisang bubong. Mas lalo ko siyang gustong kilalanin. Mas lalo kong gustong maging malapit sa kanya. At mas lalong lumalalim ang nararamdaman ko para sa kanya. Mali yata na pinatira ko siya sa bahay dahil parang delikado ang puso ko. Sa kakatingin ko sa kanya, hindi ko namalayan na nakahawak na pala ako sa talim ng hinahasa kong itak. Aray! Red, ano nangyari? Ha? Wala. Naiwalag ako. Maliit lang to. Patingin nga. Anong maliit? Ayan, at ang daming dugo. Malayo sa bituka to eh. Halika dito sa loob. Hinawakan niya ang kamay ko at hinila papasok sa bahay. Pagkatapos ay hinugasan sa gripo ang daliri ko. Nang matapos ay pinaupo niya ako sa harap ng mesa, saka kinuha ang first aid kit na hindi ko alam kung paano niya nalaman kung saan nakalagay. Habang ginagamot niya ang sugat ko at malapit ang mukha niya sa akin, hindi ko maiwasang titigan siya at sundan ang bawat kilos niya. Habang ang puso ko naman ay malakas ang pintig na parang sasabog ang dibdib ko. Baka matunaw ako. Sorry, hindi ko pigilan. Ang ganda mo kasi. Salamat kay Yaya. Siya talaga nagturo sa akin kung paano ko alagaan ang sarili ko. Kung hindi, baka mukhang aswang na rin ako. Alam mo bang noong isang taon pa kita kilala? Talaga? Paano? Wala akong maalala nagkausap na tayo. Di ba? Nabanggit ko na minsan na kitang nakikita sa bayan. Pero yung unang beses kitang nakita sa palengke, bumibili ka ng isda. Ako naman nasa gulayan. Mula noon, palagi na ako nag-aabang sa'yo sa bayan. Talaga? Baka naman binabola mo lang ako. Kahit itanong mo pa kay Jonas. So, may gusto ka sa akin? Wala bang magagalit? Maliligaw? Boyfriend? Buong buhay ko. Hinanda ako ng pamilya ko para maging pinuno ng angka namin. Kaya hindi ako basta pinapalabas ng bahay at pinakausap sa ibang tao. Kaya paano ako magkaka-boyfriend? NBSB, no boyfriend since birth. So, pwede ako mag-apply? Ganyan ba ang epekto ng mga sugat mo sa braso? Dahil dyan sa mga kutsilyong ginagawa mo, nawawala ang takot? Isang taon na akong palagi lang na nakatingin sa'yo sa malayo. Ngayon na nandito ka na. Sa tingin mo ba, palalagpasin ko pa itong pagkakataon na to? Hindi ko alam kung ano ba dapat ang maramdaman, Red. Mula pagkabata, nakagisnan ko na puro mga aswang nasa paligid ko. Ang alam ko lang kung paano magalit at matakot. Hindi ko alam kung paano magmahal o maging masaya. Ngayon, nandito ka na. Malaya at malaya sa angkan mo. Anong nararamdaman mo? Di ba masaya? Si nanay, di ba mahal mo siya? Hindi rin ako eksperto sa ganito. Pero unti-unti, ipaparamdam ko sa'yo kung paano magmahal. Yung pagmamahal ng isang lalaki sa babae o ng isang boyfriend sa girlfriend niya. Pasensya ka na. Daig ko pang teenager na walang alam sa mundo. Anong walang alam? Eh ano? At ang galing mo sa gawaing bahay. Saan ka natuto? San pa? Sa bahay. Kayaya. Mula nang malaman ko na hindi ako totoong Elizaga, palagi niyang sinasabi sa akin na magtiwala lang ako at makakatakas daw ako sa bahay na yon. Magkakaroon ako ng normal na buhay gaya ng palagi kong pangarap noon. Tapos alam mo sabi niya, makakakilala daw ako ng lalaking mamahalin ko at mapapangasawa. Kaya daw dapat, marunong ako sa mga gawaing bahay para hindi ako mahirapan. Pwede bang ako na lang yun? Sigurado ako na kung nasaan man si nanay, matutuwa siya para sa ating dalawa. Pero huwag kang mag-alala, hindi naman kita minamadali.
Handa ako maghintay sa'yo. Salamat, Red. Siya nga pala, pwede bang kwentuhan mo ako tungkol kay nanay? Sige, mamayang gabi. Kapag wala ka ng ginagawa. May umaaligid na aswang. Hindi niya kilala yon. Baka galing to doon sa loob. Nakalusot. Halika at ilibing natin yan. Kapag pinabayaan natin yan, babaho na naman dito sa atin. Lumipas ang ilang araw na sadya kong hindi kinikibo si Jonas. Nagtatrabaho kaming dalawa doon sa kubo, pero pareho kaming tahimik. Kung kakausapin ko man siya tungkol sa trabaho, ay palagi akong nakapormal. Hanggang isang araw, nang alam kong humupa na ang galit ko, saka ko siya sinabihan na bumalik na sa bahay. Naroon ako sa kubo ng sandaling yun at nagtatrabaho. Pagpasok niya, ay tinulak siya ni Liv na puntahan ako. Takot man at nahihiya ang kwento sa akin ng kapatid ko, ay nilaksan niya ang kanyang loob. Kasama si Liv na nakatayo sa hindi kalayuan, ay binigyan niya si Jonas ng suporta habang unti-unting lumalapit sa akin. Huminto ako sa ginagawa ko at lumingon sa kanya. Kuya, galit ka pa ba sa akin? May natutunan ka na ba sa nangyari? Oo kuya, hindi na ako uulit. Hindi na ako magpapadala sa galit ko. Sa susunod, aalimin ko muna ang totoo. Mabuti kung ganon, Jonas. Lagi mong tatandaan, hindi tayo pinalaki ni tatay na kriminal. Hindi tama na sadya nating ilalagay sa kapamakan ng tao dahil ang galit tayo sa kanya. Sa susunod, wag na wag kang gagawa ng bagay na naaayon sa bugso ng damdamin mo, lalo na kapag galit ka. Oo kuya, tatandaan ko lahat yan. Sorry ah. Halika nga dito. Ngumiti ako kay Jonas at niyakap ko siya ng mahigpit habang tinatapik ang kanyang likod. Doon lumapit sa amin si Liv at kinulo niya ang buhok ng kapatid ko. Matapos lumayo mula sa akin, ay hinawakan ko sa kamay si Liv saka ko hinila sa tabi ko. Nagtatakang nagpalipat-lipat ang tingin ni Jonas sa mga kamay namin. Pagkatapos ay natawa nang tila makuha nito ang ibig kong sabihin. Jonas, papayag ka ba kapag maging hipag mo si Liv? Oo naman, alam mo namang botong-boto ako sa kanya kuya. Tsaka alam ko rin na matagal mo nang hinihintay ito eh. Sabi ko sa'yo eh. Malay ko naman kasi kung nambobola ka lang. Ako ate, patay na patay kaya si kuya sa'yo. Uy, huwag ka namang maingay. Ba't mo ko binubuking? Para malaman niya. So ano, kayo na ba? Hindi pa. Pero mukhang malapit na. Sige na, umalis ka na. Mag-uusap pa kami. Sige, bye ate. Hoy, sandali lang! Sandali kong hininto ang trabaho ko. Hindi ko pinatapos si Liv sa sinasabi niya at hinila ko siya sa loob ng kubo. Pagkatapos ay hinawakan ko siya sa bewang at hinapit papalapit sa akin. Lumipas ang ilang buwan. Sa patuloy na pananatili doon ni Liv ay lalo rin kaming napamahal sa isa't isa. Mas lumalim ang pagmamahal ko sa kanya nang mas nakilala ko siya ng husto. Ako na yata ang pinakamasayang lalaki sa mundo dahil nasaksihan ko kung paano nahulog ang loob sa akin ni Liv. Hanggang sa wakas ay sagutin niya ako at maging opisyal ang relasyon namin. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, gumaan ang dibdib ko. Parang may biglang nabawasang bigat sa buhay ko. May katuwang na ako. May nasasabihan na ako ng nararamdaman ko. May nakakakwentuhan na ako sa gabi bago ako matulog. Higit sa lahat, siya ang makikita ko sa umaga paggising ko at siya ang nakikita ko sa gabi bago ako matulog. Nagkaroon ako ng panibagong dahilan para mas magsumikap sa trabaho.
Pero wala naman akong dapat alalahanin sa bagay na yon dahil nagnegosyo na rin siya. Pinahiram ko siya ng pangkapital at ginamit niya ang talento sa pagluluto. Magluluto siya ng 2 potahe. Pagkatapos ay ibebenta niya ang mga ito sa mga tindera sa bayan. I-deliver namin yon na parang packed lunch. May kanin at ulam at kasama na rin ang mga disposable utensils. Kaya naman ganun na lang ang kanyang tuwa nang kumita siya ng sarili niyang pera. Isang gabi, habang naroon ako sa kubo at inaayos ang mga ginawa kong kitchen knife noong umagang yon, dumating si Liv at naglambing sa akin. Love, bukas na yan. Matulog na tayo. Inaayos ko lang to. Baka kasi magkalo yung orders ng 2 customer eh. Tulungan na kita. Wag na. Masusugatan ka lang dito eh. Baka masira yung balat mo. Love, naalala ko lang kung paano tayo pinagtagpo ng Diyos. Siya mismo nadala sa akin sa'yo. Ang daming pwedeng makakita, tumulong sa akin, pero kayo pa talaga ni Jonas. Alam niya na ikaw lang nag-iisang paraan para malaman namin ang totoong naging sitwasyon ni nanay. Love, alam mo, lagi ako nagpapasalamat sa kanya. Dati, pinapangarap lang kita. Parang suntok sa buwan kung titingnan mo. Kasi mayaman ka. Ako isang simpleng panday lang. Sobrang ganda mo. Ako... Pogi ka kaya? Pinabalita sa akin ni Jonas na marami raw nagkakagusto sa'yo. Nakita ko nga yung kapitbahay natin eh. Ex mo pala yun? Kung makangiti siya kapag dumadaan ka. Huwag ka na magselos. Hindi ko naman sila pinapansin eh. Pero seryoso, maraming salamat sa lahat. Sa pagliligtas mo sa akin, sa pagpapatuloy mo sa akin dito sa bahay niyo. Kahit na hindi niyo ako lubos na kilala. Lalo na sa pagmamahal mo. Mas mahal na mahal kita. Gagawin ko ang lahat para sa'yo. Halika na, matulog na tayo. Hoy, bakit mo sinasarado yung pinto? Doon tayo matutulog. Alam ko, pero dito muna tayo. May papag naman dito eh. Saka maaga pa. Para hindi tayo marinig ni Jonas sa kabilang kwarto. Loko ka talaga rin. Isa ha? Sige na. Kumari ka pa. Gusto mo rin eh. Ay naku, ang kulit talaga. Mag-aalas 12 na ng gabi nang lumabas kami ni Liv sa kubo. Pabalik na kami sa bahay nang bigla siyang huminto. Isang bagay na napansin ko sa kanya ay malakas ang pakiramdam ni Liv kapag may mga aswang sa paligid. Kahit nasa labas ng bakuran ay maririnig niya kahit kaunting kaluskos lang. Nang itanong ko kay Tatay Fred kung bakit ganun siya, ang sabi niya dahil daw yun sa tagal ng panahon nakapiling niya ang mga aswang. Na-develop kay Liv ang lakas ng pakiramdam at talas ng pandinig. Ayon na rin mismo kay Liv, nangyayari yon bilang defense mechanism niya para malayo pa lang ay malalaman na agad niya na may parating na panganib. Oh, bakit? May aswang sa paligid natin. Higit sa isa. Ano? Saan? Ayun, doon. Sa likod ng malaking puno. Nagtatago sila. Lumabas kayo dyan! Mga demonyo kayo! Nakumpirma ko ang sinabi niya nang sunod naming marinig ang angil ng mga aswang. Kinuha ko agad ang 2 sibat ko. Pagbalik ko kay Liv ay bakas na ang takot sa mukha niya. Napaatras kami nang lumabas ang 2 aswang mula sa pinagtataguan nila. Kahit ako ay natakot sa nakita ko, kaya hinarang ko ang sarili ko kay Liv. Biglang humigpit ang kanyang kapit sa damit ko habang nakatingin sa mga aswang. Hanggang sa may binulong siya sa akin. Mga kamag-anak ko sila. Mga pinsan ni Daddy yan. Nahanap na nila ako. Huwag kang mag-alala. Hindi sila makababalik ng humihinga sa daddy mo. Natagpuan ka na rin namin, Olivia. Sumama ka na kung ayaw mo mapahama. Naghihintay na sa'yo si Kuya Abel. Hindi na ako babalik sa empleyano ng buhay kasama kayo. Dahil hindi ko kayo kaano-ano. Kaya tigilan niyo na ako. Hindi siya alis dito. Kung may alis man, kayo yun. Pero bangkay na kayong makakauwi.
Malakas na umangil ang dalawang aswang. Malakas kong binato ang sibat at mabilis itong tumama. Lumipad papunta sa mga aswang. Nang magtangka ang mga ito na lumapit sa bakuran, tumama ang sibat at bumaon yun sa dibdib nito. Habang ang isa pa na nagtangkang sumampa sa bakod ay biglang napasigaw sa sakit matapos mahawakan ang talisman na nakadikit doon at iba pang pangontra sa aswang. Napaatras ito at sinubukang tumakbo pero mabilis kong binato ang sibat na agad na tumama sa kanyang likod. Sa isang iglap ay patay na bumagsak ito. Doon dumating sila kapitan kasama ang ilang tanod at kalalakihan na nanghahunting ng mga aswang. Eto, Kapitan. Patay na yung dalawa na yan. Halika na, pumasok na tayo. Pagbaba ko pa lang ng motor, ay narinig ko na ang tawanan ni Nanay Nelia at Liv. Hindi ko napigilan ang lihim na mapangiti. Napuno ng saya ang puso ko, Madam Venus. Masaya naman kami noon, pero mas lalo kaming sumaya nang dumating siya sa buhay namin. Agad akong sinalubong ni Liv nang makitang papasok na ako sa bahay. Nang lumabas siya sa pinto, nakangiti siya sa akin. Napabuntong hininga na lang ako dahil yun ang sandali na dati ay isang pangarap lang para sa akin. Love, kumusta ang delivery? Ayos naman, love. Nagbayad na sila nagbuo sa akin. Ikaw, tapos ka na bang mag-pack ng mga orders? Kanina pa. Buti nga palagi akong tinutulungan ni nanay eh. Halika na. Pumasok ka na dahil nagtabi ako ng ulam para sa atin. Kakain na tayo. Oh, Jonas, ikaw na magdi-deliver ng mga orders sa bayan, ha? Tapos na kuya, na-deliver ko na. Halos kadarating ko lang din. Nay, mano po? Kaawaan ka ng Diyos, anak. Magpahinga ka na muna at maghahain na kami. May gagawin ka ba ngayong araw? Wala po. Pahinga muna. Mabuti naman kung ganoon. Hindi yung wala kang hinto sa pagtatrabaho. Baka magkasakit ka na. Huwag mo kayong mag-alala. Bibigyan ko muna ng oras itong maganda kong asawa. Asawa ka dyan. Hindi pa naman tayo kasal. Nag-iipon pa ako. Hintayin mo lang. Magpapakasal tayo. Uy, Jonas, anong ginagawa mo dyan? Ha? Eto, dinidisplay ko lang yung mga bigay sa atin ni nanay. Oh, narito na pala ang tatay nyo. Mano po, tay? Galing ako sa police station at nakibalita ko kung tapos na nilang i-autopsy ang bangkay ng nanay nyo. Malapit na raw at sasabihan na lang nila tayo kapag pwede na nating kunin. Ang tagal naman nilang gawin yun. Imbis na nakakapagpahinga na si nanay. Ganun talaga dito sa atin. Mabagal ang proseso. Saka hindi biro yung dami ng bangkay na nakuha doon sa mansyon ni Don Abel. Dahil yung iba nga aswang, kailangan nilang makasiguro. Sa bagay, buti nga nakaligtas din yung 3 bihag nila nung gabing tumakas ka ate. Oo nga eh. Sa bilis ng pangyayari, hindi ko sila naalala. Dahil ang nasa isip ko lang nung gabing yun, makaalis at makuha yung bag ni Yaya. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala na aswang sina Don Abel at ang pamilya niya. Abay, napakabait ng pagkakakilala sa kanya ng lahat dito sa atin. Meron pa siya mga charity work sa simbahan. Marami rin siya mga scholars. Tapos palagi rin siyang nagbibigay ng donasyon sa mga orphanage. Madaling magpanggap na mabuti sa harap ng maraming tao. Gaya niya, kabi-kabilang pagkakawang gawa. Yun pala, ginagamit niya lang yun para itago ang totoong katauhan niya. Magaling magbalat kayo. Pero isa siyang lobo na nagtatago sa balat ng isang maamong tupa. Tay, yung sinabi ko sa mga pulis na basement, doon nila nilalagay ang katawan ng mga biktima nila. Oo nga pala, nakalimutan kong sabihin. Nakita na nila ang dami raw ng malalaking freezer sa loob at ang laman ay puro mga parte ng katawan ng tao. Diyos na mahabagin! Hindi lang yun ang ginagawa ni Dad. Hindi niyo ba naaalala na may 5 dalagang nawala? Lahat sila, galing sa orphanage at mga scholar niya. Sa pilitang kinuha sila tapos dinala kay Dad. Inali sa kanya. Nirape niya na maghapon ng mga pobreng babae. Pagkatapos ng pagsuwaan ni Dad, ipinapasa niya kay Kuya Tomas.
Tsaka ipapasa sa mga kalahi nila para kainin. Sa bawat kabilugan ng buwan, iba't ibang babae. Mga hayop, demonyo. At ayos lang yun sa mami mo? Hindi po uso yung kasal na may halong pagmamahal sa kanila. Nagpapakasalan yung mga aswang dahil sa impluensya sa lipunan at para magparami lang ng lahi. Kahit anong gawin ni Daddy, wala siyang pakialam. Paano sila magpaparami ng lahi kung kinakain nila yung mga biktima pagkatapos? Depende po sa babae. Kapag type nila, inaanakan ni Dad at Kuya. Tapos kapag nakapanganak na, tsaka nila papatayin yung babae. Maliban nila kung gusto nilang aswahin. 5 kayang asawa ni Kuya Tomas. Lahat sila ay puro mga babaeng wala ng pamilya para walang sabit. 7 naman kay Dad, kasama na si Mami. Hindi lang si Kuya Tomas at Ate Paula ang anak niya. Marami. Buti nga lahat ng anak niya namatay nung gabing yun. Swerte lang na nakaligtas yung 2. Ay, Panginoon ko! Grabe ang kadimonyohan na yan! Muntik na rin nila akong pagsamantalahan noon. Hindi iisang beses na nagtangka si Dad at Kuya sa akin. Marami. Hindi pa nung natutulog si Yaya sa kwarto ko. Pero palagi akong nakakapanlaban. Kaya ang ginawa ni Yaya, sinamahan niya ako palagi sa kwarto ko. Mabuti na lang talaga at nakatakas ka sa kanila. Huwag kang mag-alala. Wanted na silang 2 ng mga pulis. Kaya hindi yun basta makakalabas at makakasunod sa'yo. Mula nang dumating sa poder ko si Liv, mabibilang sa 5 daliri sa isang kamay kung ilang beses siyang pumunta sa bayan. Yung tuwing umagang-umaga o yung mga oras na ayon sa kanya ay tulog at nagtatago ang mga aswang. Dahil takot daw sila sa unang pagsinag ng araw at isa yun sa mga ikinamamatay nila. O kaya ay kapag malapit nang magtakip silim, ito naman daw ang mga oras na umuuwi ang mga ito sa kanilang bahay para ihanda ang katawan nila para sa pagbabago ng anyo. Nagpapahid daw sila ng langis at nag-oorasyon hanggang sa lumalim ang gabi. Kaya naman naisip ko na huwag mag-isip ng kung ano at ilabas ito. Matapos kong yayain si Liv na mag-date, agad kaming umalis matapos magbihis. Gaya ng naipangako ko sa kanya noon, una kaming dumaan sa simbahan at matagal siyang nagdasal. Pagkatapos ay dinala ko siya sa isang romantic na pasyalan na alam ko, overlooking doon at kita ang syudad sa kabilang bayan. May restaurant doon at kumain kami. Pagkatapos ay dinala ko na rin siya sa sinihan at nanood kami. Doon ko lang nalaman na yon ang unang beses niyang nakapasok doon. Buong araw ko siyang nakitang nakangiti at masaya. Hapon, pasado 5:00 na at anumang oras ay magdidilim na. Dahil doon ay nagkayayaan na kaming umuwi. Habang naglalakad kami, ay bigla niyang naalala ang bibilhin naming pasalubong para sa mga kasama namin sa bahay. Love, bili tayo ng burger nila Jonas. Oo nga pala, no? Halika. Bili ka rin para sa atin. Para may kainin tayo mamaya. Love, baka buntis ka na. Ang lakas mong kumain itong mga nakalipas na araw, ah. Hindi katatapos lang ng dalaw ko eh. Masarap lang talaga yung burger. Tingnan mo, hindi ka pa natatakam? Sa bagay. Habang nasa counter ako, si Liv naman ay naghihintay sa likod. Ang kwento niya sa akin ay bigla siyang nakaramdam ng kakaiba. Nang umihip ang malamig na hangin, ay biglang nanindig ang kanyang balahibo sa braso. Humalo ang pamilyar na mabaho at masangsang na amoy ng isang aswang sa hangin. Pagkatapos ay biglang kumabog ng malakas ang dibdib niya. Mabilis na umikot ang mata niya sa paligid habang nanlalamig ang kanyang mga palad. Kasabay nito ay naglabasan ang butil-butil na pawis sa kanyang noo. Hanggang sa dumako ang mata niya sa dulo ng hallway. Nang lumapit ako sa kanya, ay nagtaka ako nang yumakap bigla sa akin si Liv at sinubsob sa dibdib ko ang muka niya.
Kuya Tomas? Love, nandito na yung order na. Oh, anong nangyayari sa'yo? Si Kuya Tomas. Ha? Nasaan siya? Sa dulo. Paglingon ko, naroon nga si Tomas. Hindi siya nakatingin dito, pero nakita ko na aamoy-amoy siya. Dahil doon ay nagmadali akong humarang kay Liv. Habang nilalagay namin sa top box ang mga biniling pagkain, matapos yon ay agad kaming sumakay ng motor. Papaandarin ko na lang ang motor nang biglang may humablot sa braso ni Liv. Agad kong hinawakan ng mariin ang kamay ni Tomas na noong sandaling yon ay mahigpit ang hawak sa kanya. Sa wakas, nahuli rin kita! Bitawan mo ako. Kundi mag-iiskandalo ako. Sa tingin mo, natatakot ako sa mata mo? Bitawan mo siya! Demonyo ka! Huwag kang makisali rito kung ayaw mong patayin ko ang buong pamilya mo! Di namin mo nga naaswang ka! Kapag hindi mo ako binitawan, magsisisi ka. Matapang ka na ngayon? Matagal ka nang hinahanap ni Dad. Marami kang atraso sa amin. Sinabi ng bitawan mo siya! Isang malakas na suntok ang binigay ko kay Tomas. Kasunod nito, biglang hinila ni Liv ang suot niyang anting-anting na bigay sa kanya ni Tatay Fred. Pagkatapos ay mariing na idikit sa mukha nito. Biglang napasigaw ng malakas si Tomas nang mapaso siya sa medalyon. Lumingon sa amin ang mga tao. Sinamantala namin yon at sumigaw kami nang hingi ng tulong hanggang sa makuha namin ang atensyon ng lahat. Nang lumingon sila sa amin, ay mas lalo naming nilaksan ang boses namin sa katinuro si Tomas. Mamatay ka na! Ikaw ang atamo mong demonyo! Walang hiya kang babae ka! Tulong! Nandito yung aswang! Siya yung aswang! Si Tomas yung anak ni Don Abel! Gusto niya akong kunin! Tulungan niyo kami! Ayan na, si Tomas yung aswang! Patayin na! Patayin nyo na kasi! Patayin nyo na! Ay, nako! Muling rumisponde sa amin ang mga tao. Pinagbabato siya ng asin ng mga ito. Binugbog at pinagbababato. Tumakbo siya palayo sa amin at kahit saan siya pumunta ay hinahabol siya ng mga tao. Matapos ang matagumpay na plano ay sinamantala namin yun ni Liv at agad kaming umuwi. Nang makarating kami sa bahay ay nagmamadali naming kinuha ang mga pasalubong namin sa top box. Pagkatapos ay saka kami tumakbo papasok sa bahay. Humihingal pa kaming dalawa at sumilip si Liv sa pinto at matagal na tumingin sa labas at nakiramdam. Marahan itong tumango nang makumpirma na walang aswang ang nakasunod sa amin. Pagkatapos ay hingal na hingal kaming napaupo sa sofa. Kuya, ate, parang pagod na pagod kayo. Nakita ko ni Tomas sa bayan. Ano? Buti nakatakas kayo. Oo, maraming tumulong sa amin. Ate, ano kasi? Sina Nanay Nelia at Tatay Fred. Kanina ka pa hinihintay. Nasaan sila? Bakit daw? Nasa kwarto sila. Anak! Ang anak ko! Eva, Nay? Tay? Diyos ko! Maraming salamat po at ibinalik niyo ang anak ko. Nagkatinginan kami ni Jonas at napangiti habang pareho kaming lumuluha. Matagal nang naikwento sa amin ni Nanay Nelia na patay na daw niyang isinilang ang kanyang anak dahil may problema sa matris. Hindi na nila nasundan ang kanilang panganay. Kaya rin sila ang nagpresenta at tumayong magulang namin ay dahil sa pangungulila nila sa kanilang anak. Ngayon naiintindihan ko na kung bakit hindi sinabi ni Nanay kay Liv ang tungkol sa kanyang magulang. Kung bakit niya inalay ang kanyang buhay para lang alagaan si Liv. Lahat ng yon ay para mabayaran ang kanyang pagkakasala kay Nanay Nelia at Tatay Fred.
Dahil doon ay buong gabi kaming magkakasama. Natulog si Liv sa bahay nila nanay noong gabing yun. Tahimik na lumipas ang mga araw, pero walang tumas na nagparamdam sa amin. Naging kampante naman kami. Hanggang isang gabi, habang nasa kalagitnaan kami ng pagtulog, nabulahaw kami ng malakas na sigaw ng mga kapitbahay. Love, mukhang sinasalakay ng aswang sa kabila. Dito ka lang, huwag kang lalabas. Tutulong ako. Tinuruan mo naman akong gumamit ng pana, diba? Pero huwag kang lumabas ng bakuran. Oo, Fred! Fred, gising! ang tatay. Nagmamadali kaming lumabas ng kwarto, gayon din si Jonas. Paglabas namin ng bakuran, nagising na rin si Nanay Nelia. Agad kong kinuha ang mga armas, gayon din ang mga kasama ko. Kaming tatlo ni na Tatay Fred ang sumugod sa labas, habang si Liv, kasama si Nanay ay nasa loob ng bakuran. Nang tumakbo kami sa kapitbahay, nakita namin doon ang isang aswang na kamukha ni Paula. May kasama pang 4 na aswang sa likod nito at papasok na sana sa bahay sa tabi namin. Bahagya kaming umatras at agad umusal ng dasal. Red, si Tomas yan. Dito ka lang pala nagtatago. Hoy, Aswang! Dito ang mata sa akin dahil hindi mo makukuha si Olivia! Oh, ikaw po lang kilalang nagpapatay dito. Ang kinatatakutan ng aswang na gumagawa ng mga armas na may lason. Ako nga! Huwag kang mag-alala! Matitikman mo yung lason mamaya lang! Sisiguraduhin ko magsisisi ka na kinungkot mo ang babae yan. Ninakaw niyo sa amin ang anak ko. Binuhay niyo sa takot at karahasan. Pagbabayaran niyo lahat ng ito. Ikaw pala ang tunay na ama. Huwag mo kami sisihin kundi ang yaya ng babaeng yan. Pare-pareho lang kayong mga hayop! Tama na ang sasat! Halika dito! Sugod! Patayin ang mga yan! Panginoon, patnubayan niyo po kami. Si Liv, kasama si Jonas at Tatay Fred na may sariling mga pana, ay sabay-sabay na nagpakawala ng mga palaso. Sa isang iglap ay bumagsak at namatay ang 3 sa 4 na kasama ni Tomas nang tamaan sila. Nang makalapit sa amin si Tomas at ang isa pang nakaligtas na kasama nito, agad kong sinangga ng hawak kong scabbard ng bolo ang kamay nitong dapat ay hahablot sa leeg ko. Pagkatapos ay sinaksak ko agad sa dibdib si Tomas. Umangil ito ng malakas. Binunot ko ang itak at sasaksakin ko pa dapat siya ng 1 beses pa. Pero tinaboy niya ang isang kamay ko. Nasunggaban ako nito sa leeg, sabay hagis sa akin sa puno. Hindi mo kaya. Hindi ang isang taong walang kwentang tulad mo ang papatay sa akin. Masyado kang hambog! Pagbabayaran ng pamilya mo ang ginawa niyo sa nanay ko! Nanay mo? Sino? Ang yaya ni Olivia? Tama! Ang tagal kong hinintay na makaharap ko ang isa sa mga anak ni Don Abel at may pagiganti ko si nanay! Napatay ko na ang kapatid mo! Ngayon, ikaw naman! Ikaw ang pumatay kay Paula? At ako rin ang papatay sa'yo! Walang yaka! Agad sumugod sa akin ang aswang. Ngunit bago pa siya tuluyang makalapit, ay may palason ng lumipad at bumaon sa kanyang likod. Kasabay nito ay ang pagsaksak ko sa kanya sa dibdib. Umagos ang dugo mula sa bibig nito. Pagkatapos ay malakas ko siyang tinadyakan palayo sa akin hanggang sa bumagsak ito sa lupa na wala ng buhay. Kasunod nito ay bumagsak na rin ang isa pang aswang na kalaban ni Jonas at ni Tatay Fred. Ate, ang galing mo sa paggamit ng pana. Siyempre, ang galing yata ng teacher ko.
Tumaas ang anak ko. Dad! Natigilan ako nang makita ang isa pang aswang, si Don Abel. Mas malaki ito, ngunit kamukha nito ang mga anak niya. Ngunit ang pagkakaiba nila ay ang mga kamay nito. Tila magkakadikit ang hinlalaki, hintuturo, at gitnang daliri sa kanan. Habang ang dulo nito ay gaya ng korte ng itak. Nanlilisik ang mga mata sa galit at hinampas ng malakas ang puno. Nakita naming nagtalsikan ang piraso ng katawan nito. Tama ang hinala ko, yun nga ang kanyang armas. Maya-maya ay tumakbo palabas si Liv at humarang sa pagitan namin. Tama na, Dad! Itigil niyo na to! Wala ka nang magagawa dahil gumuho ng mundo niyo! Malapit na matapos ang pagkahari-harian niyo! At ikaw ang may kasalanan nito. Ikaw! At ang lintik na yaya mo. Kung ano man ang ginawa ng nanay ko, yun lang ang bagay sa inyo. Marami na kayong buhay na pinatay. Mga inosenteng tao na walang malay. Huwag kang makialam nito. Kung ano man ang ginawa ni Gloria sa nanay mo, wala akong kinalaman doon. Pero kung hindi dahil sa asawa mo, hindi niya ikukulong ang nanay ko sa impyernong bahay niyo. Ang dami niyong sinirang buhay. Sumuko ka na lang! Sumuko! Hindi pa ako napapaliw, Olivia. Ang tagal kitang hinanap. Kung saan kami nakarating, narito ka lang pala. Kung akala mo, nakaligtas ka ng dahil natakasan mo kami, nagkakamali ka. Dahil sasama ka sa akin ngayong gabi sa ayaw at sa gusto mo. Hindi! Kahit kailan, hindi na ako babalik sa inyo! At saan ka maninirahan dito? Maganda na ang buhay mo, pero mas pipiliin mo pa dito sa mabawang lugar na ito. Oo! Mas gugustuhin kong simple ang buhay ko na malayo sa karangyaan. Dahil dito ko naramdaman ang totoong pagmamahal ng isang pamilya. Kasi naman maganda nga ang bahay. Pero puro kampo ng demonyo ang kasama ko. Minahal kita. Dahil anak kita, sa aking gawa ng galing o hindi, anak kita. Anak? Kahit kailan ay hindi mo ko itinuring na anak. Para sa'yo, isa lang akong instrumento para sa ambisyon mong gawing aswang ang mga tao sa bayan na to. Anak ang turing mo sa akin dahil may kailangan ka. Pareho lang kayo ni Mami. Hindi ko naramdaman na mahal niyo ako. Hindi totoo yan. Kaya nga, ikaw ang napili kong mabuno sa akin natin. Ako mismo ang tutulong sa iyo, anak. Gagawin kitang aswang magiging malakas tayo. At babawiin natin ang mga nawala sa atin. Huwag mong pangarapin. Di ang isipin na magtatagumpay ka. Dahil hindi ako papayag na maging demonyo kagaya mo. Ang anak ko! Anak mo? Oo, kami ang tunay na mga magulang ni Olivia. Nag-iwan ng liham si Eva sa amin at doon niya pinagtapat ang totoo. Isang pipitsugin na albularyo? Ano ang magagawa mo para sa kanya? Sa akin si Olivia at ako lang ang ama niya. At kayong lahat na walang kinalaman sa buhay namin ay papatayin ko! Umagos ang luha mula sa mga mata ni Liv at tinutok ang pana sa kanyang ama. Nakita ko ang sakit sa mga mata ni Liv. Sa kabila ng lahat, si Don Abel pa rin ang kinalakihan niyang ama. Inabot sa akin ni Jonas ang pana at tinutok ko rin yun sa aswang. Ganon din ang ginawa ni Tatay Fred. No, Dad! Wala kang sasaktan kahit isa sa kanila. Sila ang totoong pamilya ko. Okay na! Hindi mo na kailangan magpanggap na mabuting ama ka. Alam nating pareho na hindi yan totoo. Walang matinong ama ang pagtatangka ang gahasain ng kanyang anak. Walang matinong ama na ilalagay sa kapahamakan ng kanyang anak. At mas lalong walang matinong ama na ipapahabol ang kanyang anak na para itong kriminal. Kung gano'n, magsama-sama kayong lahat sa kamatayan! Olivia, takbo, bilis! Ang bilis niyang kumilos! Mag-ingat kayo sa kamay niya! Nang sumugod sa amin si Don Abel, ay sabay-sabay naming pinakawalan ang palaso. Naiwasan nito ang akin at ang ibang palaso naman ay tumama sa iba pang aswang na kasama nito. Mabilis na tumakbo si Liv pabalik sa bakuran nang magtangka si Don Abel na kunin siya.
Nabaling sa akin ang atensyon niya. Tumakbo ako paatras nang sugurin ako nito gamit ang matalas nitong kamay. Hindi ka ubra sa akin, bata. Marami ka pang kakainin ng bigas. Talaga? Manang-mana sa'yo ang mga anak mo! Nuknukan ang yabang! Hayop ka! Mabilis akong tumakbo matapos ko siyang saksakin ng itak sa dibdib. Pagkatapos ay hinugot ko yun at sadyang nagpahabol sa kanya. Sa bawat pagkakataon na muntik niya akong abutan at nagtatangkang saktan ako gamit ang matalas nitong kamay, sa bawat pagtama nito sa katawan ng puno ay nagtatalsikan ang mga piraso ng katawan nito. Mas lalong nagngingit-ngit ito sa galit hanggang sa bigla niya akong nahablot sa damit at binalibag sa lupa. Nang nagtangka siyang saksakin ako, inunahan ko siya at muling sinaksak ng 2 beses sa dibdib. Nabitawan niya ako at muli akong kumaripas ng takbo. Red! Dali mo siya rito! Bilis! Oo! Nandiyan na! Bumalik ka dito. Nay! Ngayon na! Kuya Talon! Dito, bilis! Pagtalon ko sa bakod papasok sa bahay, ay biglang binuhusan ni Tatay Fred ng 1 timba ng tubig ang aswang. Malakas na sumigaw ito na parang nalalapnos ang balat niya dahil ang tubig na yon ay hindi ordinaryo. Banal na tubig daw ang tawag doon, sabi ni Nanay Nelia, kung saan binabad ng matagal ang lahat ng sanga at dahon ng mga puno o halaman na pangontra sa aswang. Kasama na doon ang napakaraming asin at bawang. Olivia, kahit kailan ay isa kang salot. Mula nang ipinanganak ka, ay minalas na ko. Hindi salot ang tawag sa akin, Dad. Karma. Dahil isang malaking pagkakamali na ninakaw ako ng asawa mo sa nanay ko. Ako lang ang naghatid ng karma sa pamilya mo at nagbigay ng hustisya sa mga taong naging biktima nyo. Kami ni Yayang gumawa nun. Red! Ngayon na! Goodbye, Dad. I'm sorry. Nang pakawalan ko ang palaso sa aking pana, kasunod ko si Liv. Tumama ang mga yon sa katawan ng aswang, isa sa puso at isa sa noo. Matapos yun, ay wala ng buhay na bumagsak ang aswang sa lupa. Binitawan ni Liv ang pana at saka humagulgol ng iyak. Agad ko siyang niyakap at hinagod ko ang kanyang likod. Makalipas ang ilang araw, matapos naming mapatay si Don Abel, sa wakas ay pinauwi na sa amin ang bangkay ni Nanay. Agad namin siyang pinakremate at dumiretso na kami sa sementeryo kung saan nakalibing si Tatay. Emosyonal at mahigpit naming niyakap isa-isa ang kanyang urn jar. Durog na durog ang puso ko, Madam Venus. Hindi ko na maalala kung kailan ko siya huling nayakap ng buhay siya. Nayakap nga namin siyang magkapatid ngayon, pero ang abo na lang niya. Nagsisisi ako na mas pinairal ko ang galit sa kanya. Nanghihinayang ako na wala akong nagawa para mabawi siya. Nagagalit pa rin ako sa mga taon na ninakaw sa amin ng mga aswa. At para sa sarili naming kaligtasan, ay hinayaan ni Nanay na isipin namin na iniwan niya kami. Sayang, Nay. Ang daming taon nang nawala sa atin. Kung pwede ko lang ibalik ang nakalipas at itama ang pagkakamali ko. I miss you, Nay. I love you. Magpahinga ka na, Nay. Ako na po ang bahala sa kapatid ko. Ako na rin po ang bahala kay Olivia. Mamahalin ko siya at aalagaan ko siya ng higit pa. Mahal na mahal kita, Nay. Yaya, I love you, Yaya.
Salamat dahil ikaw ang tumayong nanay ko mula sa pagkabata. Salamat dahil iniligtas mong buhay ko. Salamat dahil dinala mo ako kay Red at ibinalik mo ako sa totoong mga magulang ko. Ang dami ko natutunan sa iyo tungkol sa buhay at babaunin ko iyon hanggang sa pagtanda ko. Mare, pinatawad ka na namin. Ipanatag mo ang loob mo. Maraming salamat dahil pinalaki mo ng tama ang anak ko. At salamat dahil naalala mo pa pala na paborito kong pangalan ang Olivia. At iyon ay pinangalan mo sa kanya. Salamat sa pagsasakripisyo mo ng buhay mo para sa anak ko. Matapos yun, ay umuwi na rin kami agad sa bahay. Dumaan sa bayan sina Nanay Nelia at Tatay Fred kasama si Jonas. Kaya nauna na kaming dalawa ni Liv sa bahay. Habang nasa kusina ako at umiinom ng tubig, lumapit siya sa akin at malambing na yumakap. Bakit? Wala. Masaya lang kahit nakalilibing pa lang ni Yaya. Ngayon, wala nang humahabol sa akin. Hindi na ako mangangamba kahit pumunta ako sa bayan. Sabi rin pala ni tatay kanina, napatay na rin daw ng mga pulis yung iba pang kamag-anak ng aswang ni Daddy. Wala na talaga sila. Ubus na ang pamilya nila. Love, salamat ha. Kasi minahal mo ako. Tinupad mo yung dati na akala ko ay hanggang sa pangarap na lang. Yung mapansin at mahalin ako. Wala eh. Ang galing mong magpaibig. Matapos na ang babang luksan ni nanay sa 1 taon, magpapakasal na tayo. Okay. Mahal na mahal kita. Kung ikaw ang kapalit ng lahat ng sakit at hirap na dinanas ko, handa ko ulit pagdaanan yun. Basta't sa huli, ikaw pa rin ang nandoon. Ako rin, Red. Mahal na mahal din kita. Paano pala yung napakaraming pera na minana mo? Anong balak mo doon? Kukunin ko lang kung ano yung nasa ilalim ng pangalan ko. Yung pera ni Dad, pati ni Thomas at Paula. Ipamimigay ko sa mga scholars nila, charities at orphanage na sinusuportahan nila dati. Ayokong gamitin ang pera nila. Hindi ko kailangan yun. Kung ano man ang desisyon mo, susuportahan kita. Pero bago ang lahat, halika. Doon na tayo sa kwarto. Ay naku, yan ka na naman eh. Baka bigla silang dumating. Nag-text ako kay Jonah. Sabi ko, wag muna siyang umuwi at doon muna siya kinananay. Nakakainis ka. Wala na naman akong lusot. Uy, Red, ibaba mo ko. Let's go, love. Sakripisyo. Isang salita na natutunan ko hindi lang kay Olivia, kundi higit kay nanay. Habang buhay ako, magiging proud na ako ay anak ng isang matapang at mapagmahal na ina. Sa tuwing binabalikan ko kung ano ang una kong pagkakakilala kay Don Abel at sa pamilya niya, kaysa ngayon na alam ko na ang totoong pagkatao niya, masasabi kong tama si Nanay Nelia. Minsan, ang mga kalaban ay nagkukubli sa likod ng karangyaan, magagarang damit, bahay at kotse. Kaya kailangan ay mag-ingat tayo palagi at kilalanin ang mga taong nakakasalamuhan natin. Para tuluyan kong mabigyan ng tahimik na buhay si Olivia na malayo sa mga aswang, binenta namin ang